Amen. At dahil nakamute ako kanina, uulitin ko yung sinabi ko na ang Marifaith ay isang programa ng Batang Minor TV kasama ang Religious Catechism of Mary at ang Pascha na naglalayo na mapagkwentuhan. Diba? Imbes na mag-marites, mag-Marifaith tayo, makinig at mag-reflect about faith. Diba? Yes, at ito napakaganda ng gabing ito dahil meron tayong bisita. Bukod kay sa ating mga regular kasamang host, ipakilala na natin sila kasama yung ating special guest for tonight. Yes, ipasok na natin. Good evening, Sister Pearly, Brother Carlo. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mga ka-Marifaith. Kumusta na po kayo? Yes, isang malamig at maulan na gabi po sa atin sa mga taga-Luzon at sa ibang bahagi naman ng Pilipinas at ng mundo ay isang maaliwalas na araw. Good evening at welcome po sa ating Marifaith September edition. At bago natin ipakilala yung ating special guest, Kuya Pip, isang magandang gabi rin sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang parokya sa Diocese of Malolos, sa ating mga social media partner na naka-cross-post tayo ngayon live. Hindi na natin babanggitin at sobrang dami. Matatagalan tayo. But anyway, alam nyo na po yun. Naka-live po tayo sa iba't ibang parokya po sa Diocese of Malolos. At hindi lang din yun, naka-live din po tayo. Naka-share tayo sa mga group sa community sa Milan, Italy at sa community dito sa Portland, Oregon. Ayan, magandang araw po. Yes, Tito Alan, nabanggit na natin yung sister. Meron tayong guest, no? At syempre, ang guest natin, papakilala natin. Ito ay naging professor namin, Kuya Alan. I'm not sure kung nasa seminaryo ka pa nun sa Immaculate Conception Major Seminary. One time, nagturo siya doon. Naging estudyante niya kami ni Father Roselyn, ni Father Sunny, although hindi ako naging pare. Pero siya po ay kilala na napakaganda ng kanyang mga simbahang na napuntahan tuwing panahon ng bisita iglesia. Nako, isa sa mga hinahabol yung mga simbahan niya pinupuntahan. Picturesque, Instagrammable, sabi nga nila. Ito ay natugo natin, kabatang minor natin, Kuya Alan, walang iba kundi si Reverend Father Dars Cabral. Good evening, Father Dars. Yan. Good evening po. Good evening po at pagpalain tayo ni Lord. Amen. Yun. Tito Alan, Sister Pearly, Father Dars, Kuya Carlo, at siyempre mga ka-Marifaith, bago natin simulahan ang ating magandang kwentuhan ngayong gabi, sama-sama muna tayong manalangin. Samahan niyo po ako sa isang maikling pagdarasal at ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong gabi dahil binigyan mo kami ng pagkakataon mapag-usapan ang isa sa mga pinakamahalagang turo na dapat ay alam ng bawat isa sa amin. Hinihiling namin na maunawaan at maisabuhay namin ang mga turo na aming mga mapag-uusapan ngayon upang maibahagi namin ito sa aming mga makakasalamuha sa araw-araw. At hinihiling din namin ang intersesyon ng mahal na ina na tulad naming mga parang mga bata na nangangailangan ng iyong pangangalaga, yakapin mo kami, mahal na ina, upang gawaran ng kaginhawahan, tuyuin ang aming mga luha, hawakan ang aming mga kamay upang akayin patungo sa iyong anak na si Jesus para alisin ang mga anino at agam-agam na gumugulo sa aming mga puso araw-araw. Tinataas namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpapayagpanuman. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So, bago ang lahat sa mga ngayon pa lang nakasubaybay, i-like and share nyo na po itong program natin. At welcome po sa Marifaith. At hello rin po sa mga, ang dami na nagko-comment sa atin. Sister, si Jesus de la Rosa, good evening po. Si Elizabeth Centeno, magandang gabi po. Si Rod Marilu Cabantog Serrano, si Tita Pet Garcia, hello po. Si Victoria Reyes, si Marlita Aguilar, hello rin po, magandang gabi po. Marina Bahamonde, si Leonora Capalad, Ellen Santa Maria Fulgencio,
Si Maria Angeles Malu Tolentino, magandang gabi po. Father Dars at mga Kamari Faith. Ayan po, hello po, good evening po. Felicidad Sakdalan at si Madera Hazel. Good evening po, Father Dars. Ayan. Kabayan ko si Madera Hazel, taga San Isidro, Malinta. Labrador, Malinta. Ayan. Okay po. Naku, napakaganda po ng ating gabi ngayon. Alam niyo po kuya, August pa lang, last week ng August, excited na ang mga tao. Saan excited ang mga tao? Sa Facebook po, lagi ko nakikita may sumisilip, pilit na tinatali. Na po, alam kong paborito po ni Kuya Alan yun, si Jose Marichan, favorite na favorite niya yan. Nag-aabang ang mga tao na tumugtog na ang Christmas songs, po. Kaya lang, sabi nga ng iba, baka si Jose Marichan lang ang excited tayo, po. Baka nakakalimutan natin para saan yung kanta ni Jose Marichan. At even si Jose Marichan, ayaw niyang patawag na siya ang father ng mga Christmas songs, po. Kasi may mas mahalaga, po, Yes. na sa pagka-Pasko. Pero Kuya Alan, nagpatugtog ka na ba? Hindi, sa Facebook, hindi pa. Hindi ka pa nagko-cover? Ikaw hari ng mga nagko-cover ng mga songs. Okay po. At ngayong September po, bukod sa excited po tayo sa mga Christmas songs, sana po ay maging excited din tayo sa month na to dahil ito ay birth month ng ating mahal na ina. At iyan po ang ating magiging topic ngayon. Yes. Ang 4 na dogmas ng ating mahal na birheng, ang ating ina. Okay po. So, kuya, paano po ba natin sisimulan ang ating talakayan? Una, ano nga po ba yung dogma? Ano po ba yung doctrine? Kuya Carlo, may masasabi po kayo? Opo, ayun po ang ating itatanong sa ating guest ngayon, si Father Dars. By the way, tama lang po yung sinabi mo, Sister Pearly. Ang September, hindi lang umpisa ng bare months ng mahabang season of Christmas, kundi September Day ni Mama Mary. September 8, di po ba? So, kaya yun ang ating napiling topic, yung 4 dogmas about Blessed Virgin Mary. Pero, uunahin po natin kung ano muna yung pagkakaiba ng doctrine at saka dogma. Alam natin ang doctrine means teaching. At ang dogma naman is a doctrine pero solemnly defined. So siguro Father Dars, baka pwede mo po kaming i-enlighten on this. Ano ang pagkakaiba ng doctrine at saka ng dogma talaga. At saka yung kasunod na po dyan sa aking tanong, Father Dars, ano yung tugon o assent? Kasi sa mga nababasa ko, ang sabi doon sa dogma is assent of faith. Sa doctrine naman, religious submission of will and mind. Halos parang walang pagkakaiba. So, Father, ano po talaga ang pagkakaiba ng dalawa at tugon sa dalawang ito? Okay. Una ay para malinawan tayo, Sister Pearl, sabihin mo muna sa tao kung ano yung 4 dogmas na yon na related to Mama Mary. Kasi baka magdi-discuss ako rito, hindi nila alam kung ano yung 4 dogmas na sinasabi mo. Okay po, yung 4 na dogmas po ng simbahan tungkol kay Maria. Una po yung si Maria bilang ina, mother of God, the Immaculate Conception, and then the Ever Virgin, okay, and then the Assumption. Okay. Para wag lang sila ma-occupy kung ano-ano yung mga 4 na yon. Actually, yung 4 na yon ay puro related naman yun. Halos isang dogma lang yan. Anyway, bago natin puntahan ang kaibahan ng doctrine and dogma, tingnan muna natin ang the whole understanding na nakabatay sa theology. Okay? Kasi theology ay pag-aaral tungkol sa Diyos. Okay? So lahat ng yan ay nasa ilalim ng theology. Tayong lahat ay nag-aaral tungkol sa Diyos. Yung mga interesado tungkol sa Diyos. Ngayon, sa pag-aaral na ito, mayroong dapat tayong titingnan na ang pag-aaral sa tungkol sa Diyos ay nakaugat sa tinatawag nating divine revelation. Ano naman yung divine revelation? That's yung pinag-aaralan natin sa theology.
Ito yung mga katotohanan na matatagpuan natin sa banal na kasulatan at sa tradisyon. Tandaan natin na ang banal na kasulatan, lalo na ang Ebanghelyo, ay ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang ikalawang persona ng iisang Diyos. Okay? So doon nagmumula ang lahat ng ating kaalaman tungkol sa Diyos. Doon nakaugat. Okay? So kaalaman niya tungkol sa Diyos. Ngayon, kapag ang kaalaman ito ay ang doctrine actually ay galing sa Latin na salita na doktrina, nang ibig sabihin ay teaching. So ang theology ay pag-aaral, nag-aaral tayo. The moment we teach it, it becomes a doctrine. Ito na yung itinuturo natin. Okay? So nakita natin yung katotohanan iyon, itinuturo natin yon. At ang official na tagapagturo natin ay ang Simbahang Katolika sa ating pananampalataya. Kaya ang mayroong authority na magsalita tungkol sa katotohanan na pinag-aaralan natin ay ang ating inang Simbahang Katolika. Ngayon, so yun na yung doctrine, okay? The whole body that we teach na nakabatay sa banal na kasulatan, divine revelation. Ngayon, kapag meron tayong nakitang katotohanan na nakaugnay sa divine revelation at sa divine tradition, at yung katotohanan ito ay hindi explicit na sinasabi sa banal na kasulatan, pero nandoon ang katotohanan sa banal na kasulatan, iyon ay isang buong katawan ng katuruan, a corpus of teaching din. Okay? Ngunit, nangangailangan ito ng pagtuturo na magmumula naman sa infallibility ng office ng ating Santo Papa. Kaya ang kaibahan nito, yung doktrina, itinuturo ito ng buong simbahan. Of course, kasama doon ng Santo Papa. Yung dogma ay itinuturo ito, nagmumula ang proclamation nito sa kapangyarihan ng ating Santo Papa. Kaya ang dogma ay galing yan sa salitang Griego, na ibig sabihin actually ay opinion sa salitang civil language. It's just an opinion. But this opinion, be that as it may, no? Na iyon ay isang opinion. Ngunit ang opinion yon ay hindi product of imagination or gawa-gawa. Nakaugat ito mismo sa divine revelation sa banal na kasulatan. Kaya lang, wala siyang explicit na language o wala siyang explicit na articulation. Okay? So yung doctrine, ina-articulate ito ng buong simbahan. Kaya, ang authority nito nagmumula sa buong simbahan. Ang authority ng dogma ay nagmumula doon sa infallibility na hindi magkakamaling pagtuturo ng simbahan sa pamagitan ng authority ng ating Santo Papa. Kaya isa lang ang pinagmumulang authority nito, yung mismo, kumbaga ito yung kumbaga sa olive oil, ito yung virgin olive oil. Santo Papa, office na kanyang infallibility. Ngunit huwag natin kakalimutan na ang dogma, dalawa pinagmumulan din. Okay? The divine revelation na galing sa banal na kasulatan at saka the infallible office of the Pope. Kaya halimbawa, nag-declare ng isang dogma ang isang Pope at yung Pope alang ito ay fake na Pope, hindi siya magiging infallible at hindi siya magiging mabawiin ng pagka-dogma. Hindi pwedeng mangyari. Mai-proclaim ito ng hindi official na nagmumula sa infallibility ng isang Santo Papa. O diba, napakaseryoso niya. Okay lang po, Father. Okay lang po. Liwanag na po sa atin. So yung teaching authority po
ng Santo Papa, ano po ay talagang yung infallibility po ay isang dogma din itself, ano po, na hindi po ito mapapasubalian. Okay po. So, mga viewers, kung kayo po ay may gustong itanong, gusto po kayong mag-share, please free po na mag-comment lang po sa ating comment section. At habang tinatalakay po natin ang ating pinaka-topic ngayon, Father, so sa maganda niyo pong paliwanag, simulan na po natin sa pamamagitan ng maikli kasi sobrang kulang po ng 1 hour actually, pero papasadahan po natin yan a little of each po para lang po sa atin maging maliwanag sa atin. So Father, simulan po natin sa pagiging ina ni Kristo, ina ng Diyos po. Yung sa katunayan, yung dito lahat naka-link yung katotohanan na itinuturo natin at ang ating debosyon at pagpaparangal sa ating mahal na ina. Siya ang ina ng Diyos. Na makikita natin at matatagpuan natin sa Ebanghelyo naman ni San Lucas, ng batiin, ng dalawin ni Mama Mary, ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth, at sabihin ni Elizabeth na how come that the mother of my Lord, okay? So yung salitang the mother of my Lord doon ay isa key phrase para mabuksan ang lahat ng katotohanan tungkol sa ating mahal na ina. Kaya siya ay tinatawag na Mother of God dahil doon sa salitang yun, okay? Na hindi lamang siya simply Mother of Jesus, Mother of Christ, kung hindi Mother of God. Naka-link yun o nakaugat yun doon sa katotohanan na tinawag siya mismo ni Elizabeth. Bakit naman si Elizabeth? Si Elizabeth, tandaan natin, isang Hudyo. At ang Hudyo, kapag sinabi niya ang salitang Lord, Adonai, hindi ito nagkakaroon ng kung ano-anong level. Isa lang ang kahulugan ng kanilang Adonai, at yun ay God. Kaya, ang sinabing salitang Adonai is really God, the Mother of God. So, yun po yung pinagmumula ng lahat yun. So, yung karanasan ng simbahan na sa katunayan napakatagal itong pinagdebatehan ng mga kardinal at mga obispo hanggang ang karanasan ito ay maging karanasan hindi lamang ng mga kardinal at mga obispo kundi karanasan ng buong simbahan na siya nagpapahayag na totoo nga na si Maria ang ina ng Diyos. Actually, ang salitang Mother of God ay hindi naman talaga directly addressed to Mama Mary. Ang salitang Mother of God actually ay pagpapatibay that Jesus is God. Kasi pinag-uusapan is the Godhead, the divinity of Jesus, no? So, yun ang dapat ipuprove. Kaya nung na-prove na nila sa kanilang pagninilay, kanilang pagdadasal, that Jesus is the Mother, Jesus is God, saka palang nag-offspring yung Mother of God. Kaya magkaling masyado ito. To confess that Mary is the Mother of God is actually to confess a faith or the faith that Jesus is God. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya kapag tinatawag natin si Mama Mary, Mother of God, we're actually giving emphasis and a confession of faith that Jesus is God. Totoo po yung Father. Kasi kung ano po yung pinaniniwalaan natin tungkol po kay Mama Mary, nakabatay lamang po ito sa kung ano yung pinaniniwalaan natin tungkol kay Hesus Kristo. Oh, tama yung sister, and ganda nung sinabi ni Father Darcy. Actually, yun nga yung nakakalungkot dahil especially yung mga ibang sekta, hindi nila maintindihan yung konsepto na yun eh. Yung interrelation between yung bakit ba natin tinatawag na Mother of God si Mama Mary. Yung sinabi ni Father Darcy na related yun dun sa ating belief na si Jesus ay Diyos. Di ba? Yung Trinitarian. So, ang nakakalungkot, maraming hindi at napakaganda ng explanation ni Father Darcy kasi maiintindihan ng tao talaga yung konsepto, yung kung bakit ba natin tinatawag na Mother of God si Mama Mary.
Di ba, Kuya Ako, Pip? ako naman may tanong, Father Lars, just to clarify, I think hindi nakalimutan ko na itong turo na to sa seminaryo, pero babalikan ko lang. Father Lars, is this the same dogma that gives the title na Jesus is also not just God but also man? Di ba ito dito rin magmumula po na Jesus is both divine and human because hineri siya ng tao, ganun po ba? So yun actually pinagmula ng dogma ng Mother of God. The affirmation that Jesus is both God and man. Yan siya. Ngayon, ang isang ng attitude natin dito at Tito, ganito, huwag tayong malulungkot kung ang mga ibang reliyon ay hindi nila matanggap yun. Kasi hindi sakop ng kanilang the realm of their faith understanding. Wala pa sila doon. Bakit tayo naiintindihan natin bilang mga Katoliko? Kasi bahagi yun ng ating buong consciousness na yung katuruan yon. Kaya huwag ka malulungkot kasi meron silang ibang classic frame of mind. Okay? Ngayon, isang araw, mabubuksan nyo sa katotohanan. Like for example, what happened to ito mag-asawang Scott Hahn ba ito? Yes, Scott Hahn to Kimberly po. Yes, na-discover nila yung katotohanan yun habang luwalalim sila sa banal na kasulatan. Kasi yung pananampalatayang Katoliko, hindi natin maintindihan to. Kahit ibang mga Katoliko, hindi naintindihan to. Kasi kailangan ito yung hukay ka ng hukay, lalim ka ng lalim. So kapag hanggang doon lang ang iyong nahuhukay, hanggang doon pa lang yung naintindihan. Okay? Kaya the more we discuss about this, at salamat din yung discuss natin ito, the more we dig deeper into clarity ng ating pananampalataya. No? Kaya makita natin may mga ibang mga denominations ng Protestant na they believe. No? Like for example, the Lutherans, the Reformers, they believe in the Mary as the Mother of God. Meron silang pagkilala doon. Pero hindi pa ganong karami ang tumatanggap nun. Pero unti-unti, darating ang panahon dahil hinihikaya tayo na lumalim dito sa ating pananampalataya. So yung actually, Father Lars, ako meron ako experience. Just to add on that. Meron ako experience, may nagtanong sa akin na ibang reliyon, bakit daw tayo naniniwala kay Maria? Ang aking sagot ay, we believe because He's the Mother of God. As simple as naniniwala ako dahil ang nanay ko, pinanganak ako. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa nanay ko, hindi ko binibigyan ng respeto o galang ang nanay ko, anong klaseng anak ako? And that's why we also respect the Mother of God and why we honor her is because ipinanganak niya, iniluwal niya ang Diyos sa mundo na ito. That's as simple as that. At tinalikuran ako ng kausap ko. Kasi nga hindi pa yung sakop ng kanilang kaisipan. Okay? Kita ninyo ang Muslim hindi inaatake si Mary as Mother of God. Why? Kasi hindi lang nasa kanilang Quran si Mama Mary. Okay? Nasa kanilang Quran ang pagkilala na Mother ni Jesus si Mary, Mother of God si Mary. Saka kasi po dahil kumbaga mahal nila ang Diyos, kaya alam nila na mahal ng Diyos si Mama Mary, kaya mahal din nila si Mama Mary. Okay. Paniniwala kasi ng mga Muslim, second to God is the Mother. Ganun kahalaga ang Mother sa mga Muslim. That's how they respect hanggang ngayon yung larangan na ginalawa ni Mama Mary sa buhay ni Cristo. Okay po. So sa mga viewers po natin, simple lang po, kumbaga maiksi lang po explanation, pero ito po ay lalalim sa pamamagitan ng pagninilay. So kung ano man po yung maririnig natin ngayon, pagninilayan natin po yun at ang Diyos ay mangungusap sa atin at kumbaga mauunawaan natin ito using our heart, yung the eyes of faith po. Si Kuya Carlo yata may itatanong po. Yes. Father, yung sabi niyo po kanina na hindi saklaw ng mga Protestants, ng Catholics, ng kanilang horizon, yung explanation sa Mother of God, lalo yung philosophical terms na nature, being, yun ang wala. Paano, ito po ang kanilang basic objection sa Mother of God, na walang background doon sa mga terms na yun. Ang kanilang objection mainly is, God is from eternity.
Wala siyang umpisa, wala siyang katapusan. So, paano siya magkakaroon ng nanay? Yun po ang kanilang basic question. How can a God from eternity magkaroon ng isang nanay? So, ano po ang paliwanag natin from layman's term? Actually, that's a beautiful argument. No? God is almighty, eternal, powerful, and because of that, He can also choose a mother. As simple as that. He can choose a mother. He can choose to be born by a woman. Kasi powerful child. Maganda po, Father, yun. Kasi the very argument against is the very argument naman na pang-depensa natin. The fact that He is almighty, pwede niyang gawin na magkaroon ng nanay. Yes. Yes, sister. Opo, yun po yung kumbaga parang, di ba, dahil nga, kahit yung sa foot of the cross po, pwede namang hindi niya ibilin di ba, mag-direct na siya. Pero ibinilin pa niya, di ba kay Mama Mary. And then, di ba, pwede naman din kung siya yung lahat yung gumawa ng mga miracles. Pero after that, bakit niya ipinagawa pa, kumbaga, inihabilin pa, inintrust pa sa kanyang mga apostol. So, sabi nga ni Father, He has the right or the authority and the reasons kung bakit kailangan merong isang Maria. Pinili niya na isilang siya. Pwede naman pong Jeraran, eto na siya, di po ba? Pero pinili niya So, yun po yung ating, kumbaga, pinaniniwalaan at meron pong rason. Oo, at saka kailangan kasi natin yung, kasi mas malawak dapat. Mahirap i-contain ang ating pagtiniwala kay Mama Mary kapag ang horizon natin masyadong narrow or limited. Okay? But we need that narrowness and limitation also. Pero kapag we need to understand the full horizon, we need a broad spread ng ating doktrina. Hindi tayo pwedeng maging narrow kapag tinitingnan natin si Mama Mary. Kasi doon siya pwedeng sumakay doon. Gaya na sinasabi kanina sa atin ni Carlo na kailangan makita natin ang kapangyarihan ng Diyos na iyon na pwede siyang makapagpumili ng kanyang ina. Pwede siyang gumawa at ng kanyang sariling ina. Pwede yun. Kaya lang, yung pagiging narrow na yon, yun din ay nagbibigay rin sa atin ng wisdom. Ano yung sabihin nun? Hindi tayo pwede maging broad na lang kay Mama Mary. Baka isang araw, magising tayo, maraming Katoliko na ang tingin kay Mama Mary, Diyos na din. Okay? So we need the narrowness. Kasi mayroon mga Katoliko ngayon, actually meron akong kaibigan ng kanyang asawa, ganun ang paniniwala, that Mary is God. So, kaya kailangan natin, meron ding certain limitations, certain narrowness. Doon ang wisdom ng mga reformers, ng mga Protestant, ng mga born again, pumapasok. Okay? Para huwag tayong masyadong magwala sa doktrina. Father, meron nga po akong experience nung ako, from my catechist, kwento. Siguro just to highlight Mama Mary. Ang kwento niya is, sa panahon daw ngayon, ang humahawak na ng mundo, kasi image of Jesus na may hawak ng globe, ay si Mama Mary. Kasi daw, si Jesus, sobrang makasalanan na yung mundo, gusto na daw ibalibag yung mundo, pero inawat lang siya ni Mama Mary, naku, wag anak, ako na lang ang kahawak. Something like that, which is, nasa pagitan na siguro ng Mariolatry, hindi na Mariology, kundi Mariolatry na yun nangyayari. From a catechist po yun, kung ako ay bata pa. Yeah, pero yun, dapat warning nyo. Yun, doon papasok ang sinasabi kong narrowness na pinapakita sa atin ng mga protestant na yan, mga kinu-question tayo sa mga ganon. Yun ay trying actually to crystallize our understanding of devotion, of faith. No? Kaya, that's a welcome understand. Kasi, unang-una, masyadong limitado pagtingin kay Kristo. Bakit mabibigatan si Kristo? Siya gumawa ng mundo. Okay? Bakit ibabalibog ang mundo? Eternal ang kanyang patience. Kaya ang tawag sa kanya ay divine mercy. Okay? So, makita natin doon na maganda yung sa katunayan, ang isang nagmamature na Katoliko, wini-welcome niya yung mga questions ng ibang
mananampalataya. Kasi nalilimitahan oo nga, no? Masyado na yata ako. Like for example, yung asawa ng kaibigan ko, natingin nga kay Mama Mary H's na. Okay po. So, paganda Yan. ng paganda ang ating discussion po. Sa mga nanonood po, maki-comment niyo po dito ha sa Yan, comment section po natin. O paano po pinalalalim ng katuruan tungkol sa Mahal na Birhen ng ating pananampalataya. Comment niyo po dito ha sa ilalim. Yan, So, sigurado. mas palalimin pa po natin, Father. Yes. Nako. Yes. Ay, palalim nga sister ng palalim. Meron pa tayo. Sabi nga ni Father, we have to dig deeper. Isang dogma pa lang na napag-uusapan natin. Meron pang tatlo. Siguro, Kuya Alan. Ano ba yung pangalawa, Kuya Alan? Para habang ganado si Father mag-discuss. Para tuloy-tuloy ang kwentuhan. Maganda nga pakiramdam ko, nasa loob tayo ng seminaryo, nagkaklase sa theology. Dogmatic theology. So, pero bago muna yan, hello mag-ready na kayo ng question nyo kay Eduardo Pascual, Leonora Falcon, Lisa Meneses, magandang gabi, Vilma Lata, ayan, nagko-comment sila, Juancho Antonio, Aria Asucion, Rose Legaspi, Arceli Legaspi, Lloyd Del Rick Cuevas, Lourdes Reyes, Ellen Castro, Helen Meneses, Josie Santiago, Adelmi Binanlao, good evening from Mount Carmel Parish, si Vilma Lata, si Josie Bartido, Lita Lagyo, Emily Bartolome, at si Tita Pet, sabi niya, ginagamit ko pong isang title kay Mother Mary ay isa siyang co-redemptress. May naringgan ako na isang preacher na hindi dapat tawagin na co-redemptress si Mother Mary. Tama po ba yan? Medyo parang hindi ko po maintindihan. Sasagutin ba natin yan o we go to the other dogma? Sagutin na natin yun para wag natin malimutan. Dali nga po yun. Okay? Hindi siya But in a broader understanding, ang ibig sabihin nun ay kasi isinilang niya ang tagapagligtas. Dahil isinilang niya ang tagapagligtas, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa kanyang isinilang. Kung hindi niya isinilang yon, hindi siya magiging wala tayong kaligtasan. Yun lang ang broader understanding. But we need, sabi ko kanina, we need to narrow it. Okay? Hindi po pwedeng i-apply natin ang title na yon kay Mama Mary kasi pwede tayong iligtas na wala si Mama Mary. Pwede, ha? Ibig sabihin, at saka, hindi kailangan si Mama Mary na maging ganun kahalaga para sa ating kaligtasan. Hindi. Okay? Na magkaroon siya ng title na katuwang na tagapagligtas. Kasi, pag practical understanding, kapag nilagay mo ng katuwang na tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin, mahinang Kristo yan. Mahina, okay? Hindi siya ganun hindi ako maniniwala kay Kristo. Yes, hindi lang maniniwala kay Kristo dahil mahina ang kanyang pagiging Kristo kasi kailangan kanya ng co-redemptor, okay? So, ang ibig lang sabihin niya ay dahil isinilang niya ang ating tagapagligtas. Yun lang ang ibig sabihin. But that is not an official title, okay? Kasi that is too much. Yun ang ibig sabihin na hindi na tayo magtataka kung isang araw sabihin natin she's God. Okay? So yun po. Ay, Alam tsaka ko, Father, ito ay close case na po na hindi tinanggap talaga ng Vatican si Mary as co-redemptrix. Close case na yan. Hindi po pwede maging dogma talaga. At Sister Pearly, Father Dars, mahirap na yan. Sobra na talaga yun. Ito nga yung second dogma. Ever virgin na nga siya, tapos maging co-redemptress pa. Napakadami naman title ni Mama Mary masyado. Opo. Actually, napakaraming title ng Mahal na Birhen Maria. Napakarami. Yes. At karamihan doon ay mali na. Marami. If you try to review the other titles, napakarami doon ang mali na. Hindi naman sa mali kung hindi na nakafocus. Hindi nangangailangan na ng refocusing, fine-tuning, kumbaga. Okay? So, yun ang ano natin. Kaya tayo mga Katoliko, we have to guard ourselves. No? Baka nga we are getting too much.
Para lang po yung Father Santo Niño, kung ano-ano ginagawa sa Santo Niño. So, palalimin pa po natin. So, what makes po ba na talagang so special si Mama Mary dito sa history ng ating salvation? Dito po papasok yung pangalawang dogma, yung kanya pong Immaculate Conception. So, Father, So, linawin natin ang Immaculate Conception. And I'm sure tayo mga Katoliko naintindihan natin ito. But in case may mga hindi masyado malinaw sa kanila, ang Immaculate Conception ay isinilang si Maria, ipinagdiin si Maria, Conception, pinagdiin si Maria nang walang bahid, dungis, walang kasalanan, minana. Ang ibig sabihin nun, tayong lahat ng mga ordinaryong mamamayan, tayo ay ipinaglihi sa impluensya ng tinatawag ni San Agustin na concupiscence. Okay? Merong kumbagang yung dungis, meron ng bahid ng laswa, kumbaga yung ating pagdating sa mundong ito. Yun ang, para saan kasi yun ang ibig sabihin ng concupiscence. May laswa ang ating pagkakapasok sa mundong ito. Si Mama Mary was freed from that. Hindi siya, yun ay nakabatay sa pagdinilay at pananalangin ng ating simbahan. Okay. Bakit naman nagkaroon ng ganong klase? Conclusion. Kasi, ang isisilang ay banal. Okay, yun ang pinag-uugatan noon. Na ang tagapagligtas ay banal. Nasa banal na kasulatan yan. Nasa lumang tipan pa nga yan. Na ang isisilang ay banal. Okay. Ngayon, hindi pwedeng pagkasunduin ang banal at saka hindi banal. Hindi pa pwede. Kaya nga, halimbawa, hindi ako pinakikinggan ni Lord sa aking pagdarasal. Baka marami kang kasalanan. Kasi hindi pwede God will not deal with sins. We need to ask for forgiveness. Kaya hindi ba, pagkain na nagsisimba tayo, inuuna natin, humingi muna tayo ng awa at kapatawaran upang maging karapat-dapat tayo sa ating banal na pagdiriwang. Kasi nga, banal ang ating tatanggapin. Maging salita ng Diyos ay banal, kaya dapat maging banal tayo. Ngayon, ang eternal plan of God, doon natin dito na yun, the eternal plan of God, nandoon na yun, ang isisilang ay anak ng Diyos at ang magsisilang nito ay dapat ay banal. So, ibig sabihin nun, una, tao ang magsisilang sa ating Panginoong Jesucristo, sa tagapagligtas. Tao. Hindi hayop, tao. Dahil ang tao, meron na siyang concupiscence. Ngunit, sa dakilang karunungan ng Diyos na ang kanyang anak ay ipinasyang isisilang, kaya ginawa niya ito ng paraan na ang magsisilang ay walang bahid ng kasalanan. Ngayon, paano nalaman naman ng Diyos na itong babae ito, siya ang magsisilang? Of course, He is powerful, He is intelligent, He's everything. Okay? Kaya alam ng Diyos. Ngayon, alam po ninyo, maybe this is too much theology or too much thinking. This is my own, hindi po sa simbahan. Baka ako isi-sure ng simbahan, may hindi ako yung pare. My own. I think lahat tayo, may ganoon plano ang Diyos. Lahat sa atin. Before the fall. Na lahat tayo isisilang ng walang kasalanan. Lahat. Kaya si Mama Mary reflects actually the original plan of humanity, of God for humanity. Yun ang original plan. Lahat tayo isisilang ng walang bahid ng kasalanan. So, kaya lang, pumasok yung sin, pumasok ang concupiscence, kaya na-curse tayong lahat. Pero si Mama Mary, yun ang fine example na yun ang plano ng Diyos na sinira ni Adan, ni Eva. So, yun po. So, Immaculate Conception ay bahagi yan ng buong plano ng Diyos na nangyari kay Mama Mary. Pero as a matter of fact, yun ay reflection na yun noong ginagawa ng Diyos ang tao.
And Father, question, kung that was part of the original plan, can it also be our goal? No? Yung pwede nating i-target, pag sumikapan, na maging ganun tayo kahit katiting man lang. Di ba dapat maging goal natin yung ganun? Maging semi-perfect man lang tayo katulad ni Maria in our day-to-day lives. Tama po ba? Actually, ginawa na tayong gano'n na ating Panginoon nung siya namatay at muling nabuhay. Okay? Ginawa na tayo. Pero, pwede lang i-connect kayo mamaya pa doon. Sige. Pero ngayon, yung ngayon pa lang ay yung the divine plan of God for humanity. It's so beautiful. It's so beautiful. Walang kasalanan ng tao. Hindi pumasok ang kasalanan. Sa katunayan, kung mayroon mang dictionary ang Diyos, pag binasa mo yon, wala doon ang salitang sin. Kasi ang Diyos, hindi compatible sa Kanya yung existence of sin. Kaya ganun na lang ang galit niya kay Adan at kay Eva. At pinalaya sila doon sa kalagayan ng divine plan. That's how I understand it. I give emphasis to that. Hindi ko pa yun nabasa sa ibang resource na libro. Okay? Pero tama na po, Father. You give a great picture of that idea, Father, na talagang yung grandiose na plano ng Diyos ando doon. Maganda po yung pagkakapaliwanag sa amin. Ang ganda nga eh. Actually, habang nag-explain si Father Dars, ang naiisip ko parang doon sa explanation niya, paano mo nga naman ilalagay yung isang malinis na tubig sa isang maduming baso? Di ba? Yeah. Pag ang baso ay madumi, nilagay mo ng malinis na tubig, lalabas ang maduming tubig. Di ba? Parang ganun yung naging naging reflection ko dun sa sinabi ni Father Dars. Father, may tatanong lang po ako, Father. Kasi isa yung objection ng mga protestante. Sabi nila, even St. Thomas Aquinas didn't agree with the doctrine of the Immaculate Conception. So, ano po ang masasabi niyo doon? St. Thomas Aquinas, author of Summa Theologia, great teacher of the church, pinag-aaralan sa lahat ng seminaryo, but did not agree with that doctrine. That's correct. But remember, Thomas Aquinas is not a pope. Only the Pope understood the doctrine when it was proclaimed. Sabihin, bago pa dumating si Thomas Aquinas, naintindihan na ito ng mga Pope, ng previous, naintindihan na ito ng buong simbahan, naintindihan na ito. Hindi lang si Thomas Aquinas ng simbahan. Kahit siya pinakamatalinong Katoliko sa buong mundo in history, pero hindi siya Pope para mag-declare at paniwalaan ko kanyang sinasabi. Okay? Ang sinasabi ni kasabtanda natin, ito ay matter of faith. No? Kaya yung opinion iyon ni Thomas Aquinas. But that does not remove Thomas Aquinas from being intelligent, from being well-versed in theology, and being holy. Okay? Tandaan mo, tandaan natin, holiness that does not require Mama Mary. We are called to be holy. Okay? So, yun yung ano. Marami, kahit si San Agustin, marami ding hindi pinaniniwalaan sa turo ng ating simbahan. Pero, they are just simply like me. Simple priest. Matalino lang nga sila kaysa sa akin. Yan, napakaganda ng discussion natin. Father, may intriga pa nga po yan. Sabi na, hindi ko alam kung totoo. Kasi daw, nung dinefine yung dogma na yan, di ba, Franciscan school versus Dominican. Franciscano kasi yung Santo Papa. Oo, ano lang, intriga lang yun. Intriga lang, Father. Marites yun, brother ka. Bagay yun Marites. Maripit tayo, Cardo. Yan, no? Po, so tuloy-tuloy na po natin. Father, in connection with that po, so yung kanyang pagiging Immaculate Conception, so isusunod po natin yung ating pinaniniwalaan na siya po ay Virgen, ever Virgin, before, during, and after. Siguro yun ay very much related to the Immaculate Conception, okay, before. So yun na yun. And then, actually, kahit mga protestante, pwede pa ako maniwala na before the birth, okay? Pwede pa ako maniwala. Pero after the birth, how could she be virgin?
Pangalawa, meron silang pinagpapatayan na hinahanap pa po ng iyong inatang na inyong mga kapatid or the brother of the Lord. Okay? So, sa kasulatan niya. Okay? Kaya lang, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng brother of the Lord na yun. Yung ba ay blood brother. Sabi nga ng pag-aaral ngayon na hindi pa masyadong established, ay si Saint Joseph ay mayroong previous marriage, namatay ang asawa, may mga anak siya noon. So kaya naging anak ni Mama Mary yon, naging kapatid ng ating Panginoon Jesucristo in the tradition of the Palestine. So yun ang isang pag-aaral trying to establish it. No? So, but anyway, ang virgin pa ba siya? Nagsilang na siya ng anak? Of course. Of course. By simple reason that God can make it that way. It's powerful. Sa ating maliit na pag-iisip, mahirap intindihin yun. Pero sabi nga ng magandang word ni Kuya Pip, grandiose ang Diyos. So, yung grandiosong Diyos na iyon ang nag-iisip, pwede siyang ipanganak na virgin pa rin after. Kasi Diyos siya eh. Pangalawa. Yes, sorry po. Ay, Father, dadagdag ko lang din doon sa pagpapanganak na sinasabi ninyo kasi meron din pong teaching dati, tinuro sa amin sa seminary na because of the power of God, Mother Mary did not experience daw yung pain or pangs of giving birth. Dahil pinili din ng Diyos na huwag siyang mahirapan. Hindi siya mag-escape. Dahil powerful nga siya. Teka muna. Tandaan natin, everything was normal. Everything was normal. There must be pain. There should be pain. Kasi painful ang pagsisilang ng anak. Okay? Unang, pagka hindi naramdaman ni Mama Mary yun, incomplete ang kanyang pagiging mother. Kailangan maramdaman niya yung sakit na yun. Okay? Pero that does not remove her from being or remaining virgin. Okay? Ang Diyos na may bahala dong ang Diyos na ang mayroong kapangyarihan sa pagkatapos ng birthday mo, Mary. Huwag na natin pakialaman yun. Father, yung pain po na sinasabi, parang nanggagaling doon sa pagiging new Eve ni Mama Mary. Kasi di ba ang parusa kay Eve, the old Eve, was pain in giving birth because of the original sin. So it follows that the new Eve should not experience that. Kasi ano siya sinless siya Parang that's the theological underpinning. Yes, maybe ganun ang example. Pero I think it's more poetic than practical. Okay? So it's more poetic than practical. Para sa akin, everything was normal. Everything was normal. Okay. Even the virginity after Mary, it was normal. Kasi ang Diyos ang may likha. God is the author. Pwede niyang ibalik lahat yun sa original. Is the author. So, yun yun. Kasi po, Father, parang yung mga pagdududa po natin tungkol sa virginity ni Jesus, ni Mama Mary, ay pwede natin sabihin na hindi natin masyadong maunawaan yung mga sinasambit po sa Biblia. Like, for example, yung brother, sister, sa tradition nila, yung po pala ay relatives. Ano po? And then, yung sinabi na sa templo, na nawala si Mama Mary, naalala ko si Monsignor Bart, si Bishop Bart, sabi niya, pag wala sa kwento, huwag yung dagdagan ng kwento. So, kaya daw po nawala si Jesus kasi maraming anak si Mama Mary dahil may maraming inaasikaso. And then yung pong sa kasulatan po na hindi ginalaw ni Saint Joseph si Mary hanggang sa mga anak. So, parang, ibig sabihin po ba rin, after mga anak, ginalaw si Mama Mary, parang simple na hindi siya uminom hanggang sa mamatay. After mamatay, uminom. Parang ganun po. So, siguro po, ang problema talaga din po ay paano natin uunawain po yung mga nakasulat sa Biblia. Sabi nga po ni Father Jude, yung teacher po namin na when we read po, pag bumasa daw po tayo ng Biblia, always read the text in context. Para makita natin yung para saan ba, ano ba yung pinapahiwatig nito. Kasi talagang point of this, ano po yan, arguments po yung pagiging virgin ni Mama Mary na, kumbaga normally, hindi na talaga magiging virgin yun kung ang pag-uusapan natin ay yung physical. Di po ba? Pero dito po, hindi lang din yun yung kanyang purity, yung kanyang pagsunod, kumbaga walang
walang adultery nangyari ano po, sa kanyang relasyon, sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Pero Sister Pearl, dangerous siya ngayong posisyon. Kasi hindi lang natin dapat i-consider ang kanyang pagiging physical. Now, in virginity of Mary, we are considering the physical. Okay? Hindi, we are not talking about spiritual here. It is the physical. She remains virgin. So, yun po yun. So, physically and everything, she remains virgin. Okay? Hindi to poetic, hindi to literary style. It is really, really the reality. So, yun. Ngayon, hindi ba siya ginalaw ni St. Joseph? Diyos ko, nagpakita na sa iyo ang anghel ng ipinanganak ng asawa mo, Diyos, gagalawin mo ba yung pag-aari ng Diyos? Of course not. Okay? So that's why he is called the righteous man. He completely understood the ways of God. Si Joseph. So yun yung ano doon. So it demands actually, when it comes to that dogma, it demands so much. We have to dive really, really very deep, no? Para maintindihan natin ito. But huwag nating alisin ang sarili natin that faith is practical. Kaya lang, kailangan malalim talagang mawala natin to the point na ang makakaintindi na lang sa atin ay ang Diyos. Ako ay comfortable with that. Minsan may nagsasabi sa akin, taas naman Father ng servo mo, hindi maintindihan ng tao. I hope naintindihan ako ng Diyos and that is enough. So yun po. Okay? So may kinalaman yung virginity doon sa Immaculate Conception. Magkadugtong ito. Okay? Okay po. So, sa maikling oras, na-discuss po ni Father yung pagiging ina, yung kanyang pagiging preserved sa stain of original sin, yung kanyang pagiging ever virgin. Now, ano yung premyo ni Mama Mary? Ano po hope natin ay maging premyo din po natin ang Assumption. Very nice. Very nice, Sister. Alam mo, Sister, kanina sinabi ko, yung vast, yung grandiose mind of God, no? Ng picture ni Mama Mary, doon pa before the original sin. Doon siya yung Mama Mary before the original sin. Kaya, ang nangyari sa dulo, sa simula ng buhay ni Mama Mary before the original sin, yun din ang naging conclusion. And that should be our conclusion. Ito yung reward. Ito yung complete. Ito yung complete na pagkatao ng plano ng Diyos. Okay? Na walang kasalanan from beginning up to the end, there is no corruption. Tandaan natin, sin equates corruption. Kaya sabi ni Kuya Pete kanina, then we can work on, yes, precisely. Pero tandaan natin, bago pa tayo mamatay, namatay na si Kristo para sa atin. Bago pa tayo muling nabuhay na si Kristo para sa atin. So kung ano man nangyari sa ating Panginoon, St. Paul lang nagsabi niya, yun din ang mangyayari sa atin sa wakas ng ating buhay. Kaya, yung Assumption ito yung encouragement para sa atin. It's an encouragement. No? Ito yung original design of God. Ito yung conclusion of the original design of God for humanity. Makikita natin yun sa Assumption. Kaya, tandaan natin, bakit kaya tinan nyo kung gaano kagrabe yung kasalanan, yung nilikha ng Diyos, hiningahan ng Diyos, nagkaroon ng corruption, naagnas. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Yung hiningahan ng Diyos, naagnas, na hindi naman dapat maaagnas. Kaya lang naagnas kasi pumasok ang kasalanan. Kaya, it's a beautiful conclusion tungkol kay Mama Mary na makita natin yung kanyang pag-akyat sa langit. May batay ba yun sa banal na kasulatan? Of course, meron ng mga nakapasok sa langit na hindi namatay, hindi nag-decay. Example, si Enoch, of
Of course, hindi na maraming hindi nakakalam kay Enoch, no? Pero si Enoch hindi namatay. Ikalawa, Elijah. yes, Elijah. Okay? Tapos, meron ng book na tinatawag na The Assumption of Moses. No? Ayaw ko ano yung sabihin, no? Pero that's something. No? Tapos, so ibig sabihin, kasi yun na original plano ng Diyos, no? Na makapasok tayo ng langit with our body and everything in us. Kaya kita ninyo kung gaano ka-powerful ang devil. Dapat hindi tayo kinikremate kasi we will possess the same body, sabi ng ating spiritual director. Kapag tayo namatay, we will have the same body that we have now. Kaya alagaan ninyo ang inyong body, yun ang sabi ng aming spiritual director. Kasi yun ang dadali natin doon sa langit. So makita natin dito yung it's a beautiful, beautiful plan of God to humanity that Mary is actually mirroring to us. Kriminalist na lang. Father, may nagtanong dito eh. Ang ganda yung tanong niya. Sabi niya, Father, sa turo ng Katoliko, si Mama Mary inakyat sa langit. May posibilidad po ba na bumaba pa rin siya sa lupa? Tandaan natin, sa Book of Revelation, ang tinatawag na ang end ng time is bagong langit, bagong lupa. So, ibig sabihin, mayroong posibilidad kasi ang lupa magiging bago na. So, yun po. Thank you. At hindi lang yan. Nakikita natin sa mga apparitions ni Mama Mary. Bumababa siya sa lupa. Sa Fatima, sa Lourdes, sa pagbabasa, sa Lazaret. So makita natin, lahat ng yan ang pinagpapakita sa atin. Or sa Guadalupe. So di ba lahat yun? Bumababa si Mama Mary. Is there a possibility? It had been possibility. Opo. Yung napakinggan ko noon po ay ang tanong po ay bakit may aparisyon si Mama Mary? Bakit si Jesus Christ daw walang aparisyon? So kasi ang sagot po nung apologist ay kasi magkaiba sila ng mission. Si Jesus yung kanyang salvation, revealing ano yung gusto ng God. Si Mama Mary is, diba tinakda siya na tagapangalaga, diba si Jesus yung nagsabi noon na ito ang iyong anak, o anak, ito yung ina. So, ang mission ni Mama Mary is, bilang ina natin, ay tayo protektahan, alagaan, arugain. At kung titingnan daw po natin itong mga apparition na ito, like for example, yung sa Fatima, kasi dahil doon sa war, yung nagdasal po daw yung Santo Papa na hindi ko kaya itong nangyayari na tutulungan mo ako, Mama Mary. So, nagkaroon apparition, kumbaga, yung apparition ng sa Fatima. Even po doon sa apparition po ng Guadalupe. Yung si Bishop Zumaraga dito po ay, doon sa nabasa ng apologies, ay nagdasal din. Dahil hirap na hirap silang i-convert yung mga Aztecs dahil sa kanilang pag-aalay ng buhay. So, hirap na hirap siya kung anong gagawin niya para ma-convert ang mga ito. Nagdasal siya sa Mahal na Birhen. At yung apparition na yun sa Guadalupe, isang tugon. So, marami pa. Kahit po yun sa Lourdes, meron din pong, problema. Nagdasal din po ang obispo at nag-grant. So, pinapakita po nito na itong mga apparition na ito ay kasagutan sa pananalangin sa pamamagitan ng ating mahal na ina. At saka, sister, meron din apparition ng ating Panginoon. Tandaan natin yung Divine Mercy. Apparition yun. Pangalawa, hindi na kailangan ganun ka-intense ang apparition ng ating Panginoong Jesucristo. Remember, we have the Eucharist. Yes, po. Sufficient yun to see Christ. Sufficient to receive Christ. We don't need apparition. Andun siya sa sacrament. Sa katunayan, I don't like his apparition. Sufficient na yung nakita ko siya sa adoration chapel. Sufficient na yun na makita ko siya tanggapin sa. Yun ang ibig sabihin. We don't pray for his apparition. We actually appreciate his presence sa Eucharist. Okay. Ganda nun Parang may realization ako ngayon dun. Sabi dun, ang ganda po nung sinabi ni Father. Talagang dun omnipresent ang Panginoon. Dahil talagang present siya.
Doon, naalala ko tuloy yung teaching na doon nga sa simba, sa Eucharist na doon siya sa Adoration Chapel. So talagang omnipresent ang Panginoon. Kahit saan, kahit kailan, andyan lang siya. Okay, to. Saka ano po, sabi nga po ay, kung bubuksan natin ang puso ni Maria, si Jesus ang laman. Siya po yung sentro. Kaya ako minsan po nasabihan po ako niyan na parishioner, naka-expose si Jesus, ano po, may adoration. Dumaan siya sa gitna, walang genuflex, walang ano, para lang pumunta kay Mama Mary. Ano po. So, minsan po yun yung natin, yung na-over tayo doon sa ating devotion kay Mama Mary na nakakalimutan natin na even si Mama Mary kung makakapagsalita lang sasabihin sa atin, hindi, huy, doon ka sa anak ko. Doon tayo lahat sa anak ko. Kaya nga, sister, may tanong nga rito si Celia Paulino. What is the difference between worship and veneration? Baka po kasi instead of veneration for Mama Mary, ay worshiping na po ang ginagawa ng faithful. Actually, sinasabi na nung tanong yung difference. Esther, sinasabi na niya, Tito Alan, sinasabi na nung nagtanong yung kaibahan noon. Baka isa na veneration kay Mama Mary ay nag-worship na tayo. Worship ay para doon sa divinity. Okay? Venerations, just like honoring and respecting. So, yung kumbaga sa gesture ay we bow our heads to the king. So, yun po yun. And then we remain calm and quiet to the queen. So, or to the lesser. Yun ang ibig sabihin. Yun po, Father, na dulia and hyperdulia. Wow, gumagamit na ng mga term ito. Okay? Ayan, veneration yun eh. Kasi may category. Latria. Nilalagay kasi natin ng kategorya, merong mas mataas na hyperdulia ang kalagayan ni Mama Mary kaysa ni Isidro Labrador. So, yung ganung bagay. Mas mataas ang pagpaparangal natin kay Mama Mary kaysa sa ibang mga santo. Nilalagay ng mga grade ang mga worship, no? Nung araw po, ganun ang turo. Ngayon, hindi na po ganyan. Wala namang hyperdulia. I hope wala na, no? Dahil ako, don't agree with that. Para sa akin ay we worship God and that is sufficient. Others, we just honor, we venerate. Father, may tanong po dito. Bakit po ang daming imahe ni Maria, gayong isa lang po siya na ina ni Kristo? Yes, kasi marami tayong karanasan kay Maria. Yan lang. Actually, images are experiences. Kumbaga ay kinunan ko ng picture ng aking mama nang may iyak siya. Kinunan ko ng picture ng aking mama nung siya ay masaya, nung siya ay nagagalit, yung mga ganon. Kumbaga ay, this is how I experience Mama Mary. So, yun po yun. Ganda-ganda po, Father. Talagang mamaya po, after ng ating show, bago po kayo tuluyang matulog, pagnilayan po muna natin ano po yung ating mga narinig. At tingnan natin na kung paano po ang ating mahal na Birheng Maria ay napakalaki ng ginampanan. Para sa atin dahil sa pagmamahal. So, ang ating pong kumbaga sa ating pagninilay, tingnan po natin paano po ba natin matutularan ang ating mahal na Birhen, yung mga virtues, yung mga values niya, para may premyo din tayo yung assumption. Kuya Alan, ano po yung... Napakaganda nung ating kwentuhan. And sa akin yung take away ko dito sa ating pinag-usapan today, ang dami ko natutunan kay Father Dars para akong bumalik sa major seminary. Ang natutunan ko doon is yung faith natin, yung pag-respect natin kay Mama Mary is going to Christ. Hindi naka-focus lang kay Mama Mary per se, but it helps you grow or deepen your spirituality towards Christ. Kasi nga, sabi nga ni Kuya Pip kanina, yung goal dapat natin is maging halimbawa si Maria doon sa goal natin na maging kagaya niya, na maging humble, maging pure at maging prayerful
na kagaya na ginawa ni Mama Mary. Yun lang yung takeaway ko. Kuya Pip. Yeah, ako naman, Father Lars, doon sa yung pinaliwanag kanina, ang aking pinaka gusto bukod doon sa Eucharist na naging reminder sa akin, personally, ng Diyos ay nandirito, ay to honor, yung binibigay nating honor kay Mama Mary is like, sabi ko nga kanina, like honoring our own mother. Na kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging tao, si Maria din, hindi rin natin malalagay yung kategoryang naging tao si Kristo kung hindi dahil lumabas din siya kay Maria at paalala lang na si Maria ay isang instrumento ng Panginoon para ipakita yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagiging just at merciful dahil, Father, sabi niyo nga, yun yung premyo niya. From the start, even before the Old Testament, up to the salvation ni Mama Mary. And not salvation, but rather the assumption of Mama Mary. Ando doon yung example na pwede natin ding kamitin sa pagsunod natin sa araw-araw para maging banal, no? Katulad ni Mama Mary. Kuya Carlo? Maraming salamat po, Father Dars. Yung inyong pagpapaliwanag in an hour, parang compendium ng 4 dogmas, Marian dogmas. At ito pong, I realized dito lang sa 4 dogmas, how rich is the intellectual heritage of the Catholic Church. Sa daming libro na nakita ko about Mary, the use of philosophy, metaphysics, and all those things, napatunayan ko talagang napakayaman ng ating pananampalataya. Maganda po yung inyong mga binanggit ngayon to balance yung minsan yung Marian devotion, masyadong maging emotional. We are making our own Mary instead of si Mama Mary, but magawa tayo ng sariling Maria. Katunayan po, ilan na yung napanood ko sa TV na balita na pintura lang na nagbugis Mama Mary, nagtinik na ng kandila, hindi na nagsimba. So parang masyado na yung heart. Kailangan naman yung intellectual aspects ng Marian devotion. Yung medyo seryoso namang side, na nasusobrahan na yata yung puro the heart. So yan po ang aking main takeaway sa gabi ito. At syempre, yes, go ahead, sister. Sa akin po yung takeaway ko yung po bang sa ating narinig ngayon, yung mga dogma, seryoso, mabigat, pero kumbaga ito po nawa ay yung ating mga narinig ay magpalalim ng ating pananampalataya. Ano po, katulad ng sinabi ko kanina, kung bubuksan natin ang puso ni Mama Mary, ang laman ay si Yesu Cristo. Okay po. Kuya Pip. Yes, Father, sana binabati ko lang din yung mga nanonood. Papasalamat po kami sa inyong lahat na nakisama sa amin dito sa pakikinig. Kay Ate Lourdes Reyes from LA, nanonood ngayon. Kay Kit Bantigue. Yes, sama po natin siya sa prayers at si Lisco Barugues David. Father, isang lambing na lang. Baka before the lambing, baka may announcement kayo for the parish. Tapos ituloy nyo na po sa final prayer natin. Yun na lang po yung lambing namin sa inyo ngayon. Sa parokya, kami ay nagpe-prepare para sa kapistahan ni Santa Maria de la Cabeza, ang may bahay ni San Isidro Labrador. I think ngayon lang magkakaroon ng fiesta ang may bahay na ito sa isang santa din. Kaya join us on September 9 in prayers and in spirit. Celebrate the may bahay ni San Isidro Labrador, Santa Maria de la Cabeza. Ang misa namin ay sa pamamagitan ni Bishop Ernesto Ochoa ng Cubao, alas 5 ng hapon. Kaya everyday meron kaming novena alas 5 and then 6 o'clock ng gabi ang misa. Everyday until September 9. Pagkatapos, final word ko doon ay ang dogma actually ay nangangailangan ng hindi lang malalim na pananampalataya, nangangailangan ito ng malalim na pag-iisip, talino. Sa katunayan, ang turo ng simbahan ay pang matatalino. Pero, ang talino niya mawawala ng saysay kapag hindi natin binalansin ng pang malalalim ng pananampalataya. Ang iniimbita sa atin ng bahay ni Maria ay
paglalim sa pananampalataya. Binibigay sa atin. I like the image nitong si Tito Alan, yung Herep of Christians sa kanyang likod, na binibigay ni Mama Mary si Jesus. No? Na ibig sabihin ay, kung titingnan natin, there is the woman of faith, and there is our God who wants us to understand our faith. Kaya, malalim na pananampalataya at matalinong pag-iisip, then you will get it. You will get it. No? Kala natin, hindi ginagamit ni Maria ang utak niya nung siya nag-yes. Ginamit niya ang kanyang utak bago siya mag-yes. Dahil alam niya ang mangyayari. Pero sinugal niya ang kanyang sarili. Para makita natin na ito ang layo ng Diyos. Kaya kung titignan ko si Mama Mary, ang nakikita ko is the perfect humanity. Okay? Hindi lang siya Mother of God, hindi lang siya Eternal Virgin, hindi lang siya iniakit sa langit, as a reward, kung hindi, this is the perfect humanity. Ipinakita sa atin. Sa katunayan, kung titignan natin, more perfect than the humanity of Jesus. Titignan natin mabuti. Dahil hindi siya nagpakasakit ng ganung krus, hindi binaboy ang kanyang pagkatao. Look, kung ang ating Panginoon sa krus, no, na parang hindi na siya tao sa kanyang itsura. Pero si Mama Mary walang ganon. Kasi ganon ang intention ng Diyos. Ibali nang magbukang baboy ang aking anak. Basta mabalik kayo sa ganung klaseng itsura na ipinakikita sa atin ni Mama Mary. So magdasal na tayo. Salamat, Ama, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na alam namin na kinakasihan mo. Alam namin na kulang at kulang pa rin ang aming pag-unawa. Ngunit, nananalig kami na we can inspire one another by means of our research, understanding of every teaching that comes from our church. And through this teaching, maunawaan namin ang maraming bagay tungkol sa aming pananampalataya. At lumalim kami sa pag-ibig, pagmamahal sa iyo. Basbasan mo kami sa gabing ito, basbasan mo ang lahat ng nagmamahal at sumasampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At Sumayin kayo. Pagpalain kayo ng mapagmahal ng Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Right, maraming salamat po, Father Dars, Sister Pearlie, Kuya Carlo, and Tito Alan. At sa mga nakasama naming nanonood dito sa Bata Minor TV. Sabi nga namin sa Bata Minor TV tuwing matatapos ang programa, we bring Christ closer to you by our programs and we try to bring you closer to God. Kaya makita-kita po muli tayo sa mga susunod na palabas at episode sa Bata Minor TV at have a wonderful evening po and happy weekend po sa mga. Thank you. Like and share niyo po yung program. Thank you. Father Dars, thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you, Father.